Senior high school. Ngayon, isi-share ko sa inyo ang aking naging senior high school life. Para sa mga hindi nakakaalam, isa ako sa mga batch na naabutan ng K-12 curriculum. Ibig sabihin, imbis na hanggang grade 10 lang ang high school, nadagdagan pa ng 2 taon. Grade 11 at grade 12 na mas kilala natin bilang senior high school. Isa ito sa mga pinaka-memorable at hindi ko makakalimutang school year ng buhay ko. Naging memorable din naman ang junior high school ko kasi doon ako nagsimula mag-aral na mabuti. Kaso pagdating ng grade 9, nagkaroon ng pandemic. At mula grade 9 hanggang grade 10, online classes at tambak na modules ang naging buhay ko. Na-addict nga lang ako noon sa paglalaro ng online games imbis na gumawa ng modules. Kaya sobrang nanibago talaga ako pagpasok ko ulit ng school. Pati nga sa pagpili ko noon ng strand, hindi ko alam kung anong pipiliin ko. May dalawa lang kasing choices noon, academic track at TBL track. Sa may academic track, may STEM, ABM at HUMS. At alam ko sa sarili ko na hindi ako babagay dun. Kasi 80-80 ako. De joke. Nasa isip-isip ko kasi nun, puro matatalino mga magiging kaklase ko. At makikipagsabayan ako sa kanila kapag ayun yung pinili ko. Slow learner pa naman ako at introvert. Kaya baka mapag-iwanan lang ako. Eto, ilagay mo rito. Kasi kailangan yan na research ko. Gumamit tayo ng citation para kapag hinanap may maipakita tayo. Itong na-research ko, ilagay mo ron sa background of the study. Ha? Ano yun? Siguro pansit kanto na lang ang bag ko dito. Sa TBL track naman ay mayroong FBS, EPAS, ISMAW at CSS. Napaisip ako noon dahil hindi ko talaga alam ang kukunin ko. Abay buti na lang narinig ko sa mga katabi ko na unti lang daw nakuha nung CSS na strand kasi puro about sa computer lang daw ginagawa doon. At doon ko lang naalala na mahilig pala ako mag-drawing sa digital. Tapos sa computer din naman ginagawa yon. Kaya ayun na yung pinili ko. Tapos pagpasok ko ng school, swerte ko kasi naging kaklase ko rin yung mga kulokoy kong tropa nung junior high ako. Hello mga ugok. Uy, musta pre? Buhay ka pa pala? Siyempre naman. Tara kating. Etong tropa ko na to ay nakilala ko at naging kaklase ko nung grade 7 ako. At etong isa naman ay naging kakilala ko na at naging kaklase ko simula nung grade 1 pa lang ako. Sila ang mga naging best two friend ko nung junior high pa lang ako. Siyam lang pala kaming gumawa nun ng CSS na strand at puro kami mga lalaki. Tapos ang malupit pa nun, dahil unti lang kaming mga CSS, sinama kami sa mga EPAS na strand, na puro rin lalaki. 15 pala sila nun. At men, 24 na bara ako sa isang section. Imagine kung gaano kagulo sa room namin. Mababait naman kaming lahat tuwing may teacher. Pero kapag nawala lang saglit, matik magiging gubat yung room namin at kami yung mga may ingay na hayop na nakapaligid dito. Pre, tignan mo magic. San pre? Hipan mo. Lakasan mo pre. Tantado. Stand mo pre. Set, tingin. Hoy, bakit ang hina ng internet? Sinong nakakonek sa akin? Bakit liman dito? Hina mo pre, marami ka pang kakaining bigas. Mas mahina ka pre, hindi ka crush ng crush mo. Oh! Paul. Aray ko. Ang sabi mo? Ang room pala namin nun ay sa 4th floor, pinakadulo. Kami lang yung mga estudyante sa floor na yun kasi sa tabi namin na room, computer lab lahat yung mga andoon. Buti na nga lang ay doon kami inilagay kasi kahit maingay kami, hindi maririnig sa kabilang room. Sobrang ganda rin ng view doon tuwing hapon, tapos minsan malakas pa yung hangin. Pagdating naman sa mga naging teacher namin, sobrang babait nilang lahat. Okay class, ako ngayon ang magiging advisor nyo this year. Class dismiss, charis. Babae pala ang aming naging advisor. Puro lalaki pala kayong lahat dito. Yes ma'am. Hindi po ma'am. Ma'am, may I get out?
Naalala ko noon tuwing may quiz, hinahayaan lang kami ng teacher namin na magkopyahan. Partida, harap-harapan pa. Oy pre, anong sagot sa number 2? Eto pre. Ha? Math yung subject natin, bakit true or false sagot mo pre? Alay ko pre. Pero hindi lahat ng teacher ganun. Meron yung iba na stricto pagdating sa quiz or exam. Pero mababait naman sila magturo. Tuwing laboratory subject naman namin, naghihiwalay kami ng mga kaklase namin na mga EPAS. At hindi ako nagsisisi sa pinili kong strand. Kasi sabi ko nga, katabi lang ng room namin yung laboratory. At swerte kasi naka-aircon sa loob. Talagang manginginig ka sa lamig habang nagkaklase. Naalala ko yung isa kong kaklase may nasunog na computer sa lab namin habang wala yung teacher. Sobrang kaba ng kaklase ko nun at pawis na pawis kahit naka-aircon. Tapos kami naman, bago namin siya tulungan, syempre natawa muna kami sa kanya. Sinabi namin sa teacher na may nasunog na computer yung isa naming kaklase. Tapos akala namin papagalitan siya. Nagulat kami kasi natawa na lang din yung teacher namin sa kanya. Sobrang luluma na raw kasi yung mga computer sa lab, sabi ng teacher namin, kaya ganun. Mapunta naman tayo sa mga events sa school. Kada buwan nagkakaroon ng events sa school namin. Depende kung anong magiging team. At isa ito sa mga pinakapaborito kong nangyayari sa school bukod sa recess. At bakit? Kasi tuwing may events sa school, matik walang klase. Oh yeah, tamang tulog na naman sa room. De joke. May mga sinasalihan din ako tuwing may pa-event sa school at yun ay ang poster making contest. Madalas nagkakaroon ng ganitong contest tuwing buwan ng wika o kaya nutrition month. Sa totoo lang, hindi ako yung may gustong sumali. Ako lang palagi yung ginagawang representative ng advisor namin tuwing may poster making. Kasi ako lang yung marunong mag-drawing sa room namin. Okay na rin na sumasali ako kasi nakakaiwas ako sa klase. Tamang drawing lang sa Gedli. Nananalo din naman ako minsan. Sunod naman na event ay yung Sport Fest or Intramurals. Ito talaga ang pinaka-paborito kong event sa school, legit. Kasi ang dami nangyayari bawat sulok ng school. May basketball, volleyball, badminton, chess, table tennis, at kung ano-ano pang sport. Tamang nood nga lang kami ng mga tropa ko tuwing may naglalaro. Tapos kapag may isa kaming tropa na sumali sa isang sport, matik andun kami para mag-cheer. Koy pre, galingan mo! Talunin mo yan, libre kita mamaya. Ultihan mo pre! May sinalihan din akong sport nun at yun ay ang chess. Nailigan ko sumali sa chess nung junior high pa lang ako at nung sinubukan kong sumali ulit, hindi ko ine-expect na mapupunta ako sa iba't ibang lugar dahil dito. Ikikwento ko na lang sa ibang animation natin ang aking naging experience sa larong chess. Sunod naman ay yung event tuwing araw ng mga puso. Ay, sana all. Hindi pa Valentine's pero ikikwento ko pa rin sa inyo. Etong event na to ginaganap tuwing February. Pagpasok mo pa lang ng school, sobrang dami nagbebenta ng bulaklak sa labas. Tapos merong color coding yung mga damit, depende sa relationship status mo. Pag red, in love. Pag blue, waiting. Pag green, pinaasa. Pag black, broken. Pag white, single. At marami pang iba. Kapag naka-uniform naman, syempre maaral. Maatik ako na yun. The joke. Bukod sa mga color coding na damit, meron din jailboot na kung saan ikukulong ka nila ron at hindi ka makakalabas hanggat wala nagbabayad sa'yo. Naalala ko nun nanguhuli sila ng mga naka-white t-shirt para ikulong. Tapos kapag trip ka ng tropa mo, pwede ka rin nilang ipakulong. Sobrang nabuboring nga kami kapag ito pa lang yung ganap. Ang inaantay lang talaga namin dun ay yung confession booth. Dito, pwede kang magsulat ng message para sa kahit sino sa school. Pwedeng para sa crush mo, kaibigan mo, teacher, o kahit kanino. Tapos isusulat mo yung pangalan mo sa baba or pwedeng anonymous. Magbabayad ka lang ng 5 piso tapos sila na yung magdi-deliver ng message mo. Naalala ko kasi pinagtripan namin yung isa naming kaklase. Naisip namin na bigyan siya ng maraming confession. Sakto pa dahil madami nagkakagusto sa kanya sa campus. Sana all.
Ang ginawa namin ng kasabwat ko, pumunta kami sa harap at nagsulat ng confessions para sa kanya. Nag-anonymous kami para hindi mahalata kung sino. Pagkatapos nun, hinintay na lang namin siyang tawagin. Hoy pre, saan kayo galing? Nag-CR lang kami pre. Okay, sunod tayo. Hello Kuya Red. Hindi niya tunay na pangalan. Crush na crush kita. Simula pa nung first day of school. Anonymous. Ha? Ako ba yun? Oo ata pre. May nagkakakrush sa'yo pre. Next naman. Kuya Red, ang pogi mo po. Anonymous. Tantado. Uy, pogi raw ah. Pigil na pigil yung tawa namin ng kasama ko kasi 10 sunod-sunod ba naman sa kanya. Yung iba hindi galing sa amin, ibig sabihin marami rin talagang may crush sa kanya. Halos nagtitinginan na yung iba sa amin habang kami tamang pigil lang ng tawa. Ayos ah, ang gwapo mo naman pre. Sunod naman para kay Tim. Oy pre, ikaw ba gumawa niyan? Hindi ah. Hello Kuya Tim, crush na po kita since grade 8 pa lang ako. Anonymous. Naks, may nagkakagusto rin sa kanya. Yee. Sino kaya yun pre? Gusto mo ba hanapin namin? Lala. Sino kaya yun? Hoy, sino sa inyo dyan yung nagsulat para kay Tim?